Magandang buhay, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. The Lord is good and His love endures forever. Praise God, tayo pong muli ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Before we continue, let's read together the very word of God from John chapter 3 verse 16 and 1 John chapter 4 verse 7 to 12. John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 1 John chapter 4 verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8, Whoever does not love does not know God, because God is love. Verse 9, This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. Verse 10, This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Verse 11, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Last verse, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. God already blessed upon the reading of His Word. Let us go to the Lord in prayer. Our loving Father, we want to praise You, to honor You, and to glorify Your holy name. Right now, we acknowledge and recognize Your presence as we study Your Word, O Lord. By the power of Your Holy Spirit, allow us to be changed and to be challenged in the name of Jesus. Lord, I pray to all our viewers, open their hearts and minds. Give them a discerning spirit, a humble spirit, to receive Your words today. In the name of Jesus, empower me, O Lord, as I share Your words. Teach us, guides us, and leads us. I declare victory sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Praise God! Our topic today is the highest degree of love. Ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ito po ang tinatawag natin na agape. Okay? This is the agape love of God. It is a divine love. Banal na pag-ibig. Divine love comes from God alone. According to 1 John chapter 4 verse 7. Ito po ay biblical, mga minamahal. Ito ay kumikilos ng malalim sa kalooban ng Diyos at hindi kailanman nilalabag ang kanyang mga sinasabi. Ito po yung unconditional love ng Panginoon. Okay? Self-giving, sacrificial love na ibinibigay, itinataya, ibinubuhos ang sarili para sa kapakanan ng marami. Sa mas madaling salita, ang agape ay unang-una kumikilos para sa ikabubuti at kapakanan ng marami. Wala pong sapat o pangkaraniwang salita para sa pag-ibig. Tulad ng phileo, kay yung pag-ibig sa kapatid, yung storge, pag-ibig sa pamilya, ang sapat upang masabi natin ang lalim ng kahulugan ng pag-ibig. So ang pinakamataas na antas ng pag-ibig na ito, kaya sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Okay? It is under the inspiration of the Holy Spirit. Nilikha po ng mga manunulat ang bagong tipan, ang salitang agape, upang punan ang pangangailangan. God alone is the source of agape. Okay? Apart from Him, it cannot be known. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Malinaw po dito, mga minamahal. Ipinapahayag ito ng Diyos at ibinigay ng walang bayad, walang kondisyon sa mga nananampalataya,
kumikilala at nagtitiwala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Hallelujah! Ang pinakamagandang halimbawa sa lahat dito ay ang ginawa po ni Jesus. Okay? Kahit wala siyang kasalanan, siya ay napako sa krus para sa kapakanan ng mga makasalanan. Tayo po. Sabi ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Alam po ninyo, lahat ng tao sa mundo ay mahal na mahal ng Diyos. Ngunit ang mga nananampalataya lamang ang nakakaalam ng tunay na pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng personal na karanasan. Sabi ng ating scripture, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So itong verse po na ito ay isang source ng agape love. Okay? God Himself is love. It means love defines the very nature of God. 1 John chapter 4 verse 16, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ano po ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-ibig? Taliwas sa karaniwang palagay ng mundo. In general po ang pag-ibig na ipinapakita sa Biblia ay hindi pangunahing damdamin, emosyon, but an attitude of the heart. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, ang sabi po doon sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang mga damdamin po ay hindi napapailalim sa utos. No one can be ordered how to feel about a certain person or thing. Yet, sa buong Biblia, the Lord commands His people to love. Love is not an option, is not suggestion. It is a command, kapatid, na tayo ay magmahal. Amen po. Sinasabi po sa salita ng Diyos na ang pag-ibig ay dakilang utos. Ito po ang ilang mga scriptures bilang halimbawa po natin. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Leviticus chapter 19 verse 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Matthew chapter 5 verse 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ano pa po may scripture? John chapter 15 verse 12. My command is this: love each other as I have loved you. Okay? Romans chapter 13 verse 8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ano pa po? Galatians chapter 5 verse 14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. This is the command of God, kapatid, na tayo ay magmahal. Let us imitate Christ. Amen? So, according to our scriptures, let us understand the important truths about the highest degree of love. Atin pong pag-aralan, kapatid, ang mga mahalagang katotohanan tungkol sa pinakamataas na antas ng pag-ibig.
Okay? Ito yung agape love. Our first point is agape love can be found in a person. Sinasabi sa verse 7, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Sabi dun sa verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Sinabi ko po kanina na ang agape love is under the inspiration of the Holy Spirit, sapagkat ang pag-ibig ay isa sa pinakauna sa bunga ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Okay? So the highest degree of love o ang pinakamataas na antas ng pag-ibig ay hindi ito sa physical at hindi rin ito emosyon or filosofiya, mga kapatid. Ang description po kasi ng mundo o ng sanlibutan about love ay twisted, corrupted na, okay? Taliwas sa katuruan ng salita ng Diyos. Sinasabi nila, love is blind. Walang forever sa pag-ibig. Grabe. So bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat nating maunawaan ang mga ito, kapatid. Okay? Agape is a person, sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, upang ang sino mang lumapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Tandaan mo ito, kapatid. Kapag alam mo ang agape love, kilala mo ang tao na naglalaman nito. Bilang anak ng Diyos, Jesus Christ was agape in human flesh. Siya nga po yung naipako sa krus. So yan po ay malinaw, kapatid. So the important truths about the highest degree of love or agape love, first, agape love can be found in a person, si Jesus Christ mismo, because He is love. Secondly, agape love is the key to achieving oneness. The love of God unites, mga minamahal. Ang sabi ng verse 7, everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8, whoever does not love does not know God. Sinasabi naman sa verse 11, kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Sa panahon ngayon ng kampanyahan, dito masusubok na naman ang pagmamahalan. So bilang mga mananampalataya, sikapin nating mapanatili ang pagmamahalan. Tama po ba? Okay? So irespeto natin ang bawat sinusuportahan ng bawat isa. At the end of the day, pagkatapos ng eleksyon, sino man ang nanalo, pareho lang din naman natin silang ipapanalangin eh. Tama po? Na maging successful at ma-fulfilled nila ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang mga ipinangako. Tama po ba? Let's love one another. Amen? Ang lahat na nakakilala sa divine love ay kaisa ng Diyos at sa isa't isa sa puso at espiritu. It established communion with God. Sa literal na pagsasalita, ang ibig sabihin ng divine love or agape ay naging kaisa natin ang Diyos. Hallelujah! Si Kristo, kinuha niya ang ating mababang kalagayan, naging katulad natin upang magawa niya tayong katulad niya. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya
at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kapatid, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan po niya. Hallelujah! The important truths about the highest degree of love. First, agape love can be found in a person. Secondly, agape love is the key to achieving oneness. Thirdly, agape love capable of taking responsibility. Sabi sa verse 11, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. So si Jesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Kapatid, ganito kadakila, kaseryoso, kasagrado ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! Taking responsibility means self-initiating. Ikaw, ako, tayong lahat ang magpapaumpisa po. Huwag nating hintayin na kumilos muna ang iba. Self-initiating nga eh. Tama po. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sabi sa English, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ito ay ipinapakita, kapatid. Ini-express, hindi lang sa salita. Hindi ka pwedeng magmahal ng totoo without expression. Love comes with action. Hallelujah. Words are good. Promises are good. Ngunit, ang Diyos, kapatid, ay naghahanap ng actions. Sinasabi natin sa Panginoon, I love you, Lord. You are so, so good. Pero nasan ka tuwing araw ng linggo? Araw ng pagsamba. Gusto ng Diyos, kapatid, ipakita mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Gusto ng Diyos, parangalan mo siya sa lahat ng meron ka. Ibigay mo yung ikapo, sumuporta ka sa gawain ng Diyos. Suportahan mo ang lingkod ng Diyos. Deserve ng Diyos, kapatid, na sambahin mo siya. Deserve ng Diyos na papurihan mo siya. Deserve ng Diyos na paglingkuran mo siya. Deserve ng Diyos na unahin mo siya sa lahat ng bagay. Alam mo, kapatid, kung bakit? Dahil aware ang Diyos sa iyo. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang meron ka. Yung pinagaling ng Diyos na 10 kitongin, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Ang sabi ng Diyos, nasan ang siyam? It means aware ang Diyos sa kanilang lahat. Dahil silang lahat ay pinagaling ng Diyos, pero isa lang ang bumalik. Sabi ng unang Juan, chapter 3, verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Sinasabi naman sa unang Juan, chapter 4, verse 20 to 21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita o pagkilos. Hindi sapat, kapatid, ang mga salita para ipahayag ang pag-ibig. Kailangan nito ng actions. Ang sabi ng Diyos, Luke chapter 6 verse 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang ginagawa ng agape love. It is the one who takes responsibility, kapatid. Ika-4 na puntos natin, agape love is a choice that can be made. Dahil sa tunay na pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin,
Kapatid, pinili ng Diyos Ama na isugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Agape love is a decision. Hindi ito nakabatay sa emosyon, kundi sa sadyang desisyon, kapatid. Kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, pipiliin mo pa rin magmahal. Tama po. Malinaw na sinasabi ng Biblia na mahal tayo ng Diyos. Ngunit hindi nito sinasabi sa atin kung bakit niya tayo minamahal. Walang bakit. Mahal tayo ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. That is the very nature of God. Siya ay mapagmahal. Amen. Tandaan natin, mahal tayo ng Diyos dahil pinili niyang gawin ito. Ang kanyang pag-ibig, kapatid, ay walang diskriminasyon. Hindi pinipili ng Diyos kung sino ang kanyang iibigin. It is chooses simple to love. Hindi mahalaga kung sino ka, anong lahi mo, anong culture mo, anong nagawa mong pagkakamali. Ang agape love ay pare-pareho. Hindi tulad ng pag-ibig na nakabatay sa emosyon. Hindi nagbabago po ang agape love. So the act of loving agape is a choice. Amen? Sa ating conclusion, ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala sa lahat ng mga bagay. Naniniwala sa lahat ng mga bagay. Umaasa sa lahat ng mga bagay. At nagtitiis sa lahat ng mga bagay. Amen? Ang sabi ng pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Agape is the only genuine love and the foundation for everything else we sometimes call love. Agape is the key to understand the secrets of the human heart and the very truths of the heart of God. Tama po. Dahil napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, umaasa po siya na ipakita natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hallelujah! Makakaasa po ba ang Diyos sa iyo, kapatid? Bilang Kristiyano, maging vessel tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Remember that God's love for you and me will never ever change. Amen? Hallelujah! Glory to God! Thank you so much po sa inyong panonood at pakikinig. Nawa, patuloy po ninyong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy kayong pagharian ng kanyang kapangyarihan, pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa. Let us pray. Heavenly Father, we come before you. We praise you and we thank you for your precious gift of love to expand even more today in our hearts. Ang pag-ibig mo, Panginoon, is beyond measure and surpasses all understanding. We can never compare your love to us. Higit sa lahat, Panginoong Jesus, hindi namin mapapantayan o mahihigitan ang iyong pagmamahal sa amin. Idinideklara ko, Panginoong Jesus, sa lahat ng viewers, bless them with your love, power, compassion, and hope. I pray na ang bawat isa sa amin ay makapamuhay ng may pagmamahal with patience, tolerance, kindness, and caring. Naway lumago at lalong sumagana ang aming pagmamahal na nakaugat sa kaalaman, pangunawa na nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus, at sa iyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. I declare in their lives a satisfied life, healthy life, long life, blessed life, favored life, and abundant life in the name of Jesus. O Father, Lord Jesus, Holy Spirit, all praise, gratitude, honor, and glory to your holy name. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen.